So ano po ba itong Revenue Memorandum Circular o RMC number 38-2026, sir? Ito pong Revenue Memorandum Circular number 38-2026, nire-require po ang ating mga online websites, ang mga e-commerce or e-marketplace seller or merchants page and other platforms po, yung mga online bloggers, mga ganun po, bloggers or vloggers, nire-require po sila na mag-register sa BIR and i-post ang BIR seal sa kanilang website or mga pages po. So, i-discuss po natin yan mamaya kung paano po natin yan gagawin. Nakasaad po yan dito sa ating Revenue Memorandum Circular number 38-2026 po. Yan po. Under sa tax code po kasi natin, ma'am, nire-require po lahat na mga businesses na mag-register po sa BIR. At kapag kayo po ay nakapag-register na, isa po sa katibayan na tayo ay lehitimo at naka-register na po sa BIR ay yung Certificate of Registration. Ngayon po, hindi alam po natin na marami na hong mga online seller po, mga online content creator, mga ganun po. Kaya lahat po sila ay hindi po exempted. Lahat po sila dapat din po ay mag-register sa BIR. Kaya po kapag nag-register na po sila, dapat makita po natin sa kanilang mga website, mga pages, yung BIR seal po natin, tinatawag po natin. At dito po sa RMC din po natin, dito po ina-announce po din natin na available na po yung QR code in the BIR Certificate of Registration po natin. Kaya siguro po yung mga iba na nababahala na kapag pinaskin po nila yung Certificate of Registration po nila ay makikita yung mga information tulad po ng TIN, mga sensitibong detalye tungkol po sa kanila. Kaya tayo po ay gumawa ng ganito po yung QR code natin na ito na lamang po yung ipopost natin o nire-require na ipost sa kanilang mga website pages. Kapag nag-register po tayo sa BIR, pwede na po tayong mag-register through online sa ating Chorus. Mag-create lang po tayo ng account. Hindi na din po natin kailangang magpunta ng personal sa BIR, pumila or bumiyahe sa opisina ng BIR. Dahil at the comfort of our home, pwede na po nating mag-register ang ating mga business through online po. And kapag na-register po natin yan, makakapag-generate na po tayo ng Certificate of Registration po natin. At doon po, available na po doon yung QR code na kailangan po natin i-pascal. Wala po silang babayaran, ma'am. Libre po yun, free of charge po. Yung BIR Certificate of Registration po, magkakaroon pa rin po yan kahit yung mga online seller po natin. Iba po yung Certificate of Registration na makukuha or ma-generate nila upon registration. Pero yung BIR seal po, ito lamang po yung nire-require natin na i-post po nila sa kanilang mga website upang palatandaan na sila po ay naka-register na sa BIR. Sa mga magiging katransact po nila, mga government offices or mga banks, pwede na po nilang i-check po ang QR code ng mga online seller po ito or online vloggers or online creators para ma-check ang legitimacy ng kanilang transaction at ang kanilang sinasagawang business po. Kapag gusto nilang i-check yung mga katransact nila kung sila po ba ay legitimo na naka-register sa BIR, ito po yung pwede nating ipagbasehan na sila po ay registered na sa BIR po. Yes po, lahat po sila, ma'am, sa klaw po ng ating regulation na po ito. Ang registration po natin, dapat po mag-register po sila on or before the commencement ng kanilang business. Yung commencement mo ng business shall recon from the day when the first sale transaction occur. Kapag bago po sila makipag-transact, dapat ay registered na po sila sa BIR or 30 calendar days from the issuance of mayor's permit. Kapag kumuha na po sila ng kanilang mayor's permit, dapat within 30 calendar days ay makapag-register na sa BIR. Or kapag nakakuha po na sila ng kanilang Certificate of Business Name sa DTI,
ay dapat within 30 days from getting the certificate po, makapag-register na rin po sa BIR para po maiwasan din po natin yung penalty for late registration. Yung BIR seal po natin, nire-require po na i-post sa kanilang website kapag sila ay ang online business or transaction or sales or services po nila ay through website or own mobile application po, yung seal po natin ay dapat naka-post on any page or link in the website such as about yung sa page section po nila, company, government compliance, or business permit. So, i-check po natin yan. Pwede po natin bisitahin dahil online naman po yon. Pwedeng i-check po ng BIR employee sa kanilang website kung sila ay nagko-comply po dito sa regulation na po natin ito. So kapag nakita po natin na hindi po sila nagko-comply, pwede po silang patawan ng penalty. Ang penalty po natin ay non-posting 1,000 pesos po. So sayang din po yun. Lalo na po ngayon, mahirap din po na i-check kung sila po ba ay nagbabayad or nagko-comply sa pagbabayad po ng tax. Kaya po sa paraan na po na ito, pwede na po natin ma-check at masiguro na ang mga taxpayer po o ang mga nagkakandak ng kanilang business online ay naka-register na po at nagbabayad na po ng tamang buwis.